Hello guys! So this is me again, Janelle's Vlog. So for today's video is gagawa ko ng tutorial about kay Facebook. So same po sa aking profile dito kay Facebook is may mga profile issues din ako. So itong akin is almost 1 year na po siya, hindi po siya nawawala. So, nag-research ako kung paano ba siya gawin. So, ayun nga, sa isang account ko is nagka-problema, nagka-profile issue din ako. So, ginawa ko ito. After a week lang po is okay na po siya. Okay, yung isang account ko. Okay, so ngayon nga is itong ipapakita ko sa inyo na account is ito yung real account ko na hindi ko pa siya ginawa ng video. So yung isang account ko lang. So ngayon nga isuturuan ko kayo kung paano ba siya gawin. So bago tayo mag-umpisa, isa hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, please mag-subscribe na kayo at huwag niyong kalimutan i-click ang bell button para maging updated kayo sa mga pinopost ko ng mga videos about reviews and about tutorial dito sa aking YT channel. Okay guys, let's start na. So ipapakita ko sa inyo guys kung anong klaseng profile issues itong violation ko kay Facebook. Ayan. So sa nakikita niyo guys, profile has some issues. So we restricted your profile as a safety measure because your activity may not follow our rules. Okay. At tandaan ko guys, ang profile issue na ito kasi is yung, alam niyo naman, di ba? Online seller ako at palawagan na handler din ako. So nagpapalawagan kasi ako ng cellphone, yung iPhone XR. And then pinost ko siya dito sa aking wall. Tapos ayun, na-detect kasi ni Facebook. Kaya ayun nga, nagka-profile issue ako. Pero dinilit ko po siya. Pero mga after a week ko na po siya na-delete. So ayun nga, hindi na po nawala yung profile issue ko dito sa aking profile. So that's why nag-research ako. And then deny ko yung isang account ko kasi nga is nagka-profile issue din yun. So ngayon is okay na po siya. So after a week lang po, ayun, okay na po siya. So ngayon nga is ito, ginawan ko siya ng video para ma-share ko sa inyo kung paano siya gawin. Okay? So, ang first natin na gagawin guys is first is itong ating profile is i-screenshot natin siya. So, i-screenshot natin siya. Ayan. Tapos, papasok tayo dito sa professional dashboard. Ayan. I-click din natin ito. So, click natin yan na may issue po siya. Ayan. Tapos, ayan, pwede natin siyang pwede natin siyang i-screenshot. Ayan. Ayan, ito, pwede natin siyang i-screenshot. Ang dami kong na-screenshot guys. Pero actually, 3 lang talaga yung pwede mong i-post doon sa gagawin natin. So, ayun. So, ang next natin na gagawin guys is ikakopy natin itong profile link natin. So, nasa nakikita nyo guys, dito sa may gilid, may 3 dot. Ayan, click natin yan. Tapos, hanapin natin si copy profile links. Ika-copy natin si profile link. Ayan. So, pag na-copy na po natin yan is lalabas tayo kay Facebook. Tapos, ino-note natin siya para
para mamaya is magamit natin siya. So, dito muna tayo sa, wait lang guys ha. Sa akin kasi is na, okay, iba po i-paste natin dito yung ating profile. Tapos, hayaan natin po siya na not delivered kasi i-click lang, i-copy lang natin siya mamaya. Tapos, gagawa kayo ng message same dito. So, pwede nyo po siyang i-copy. Pwede nyo pong i-copy itong ginawa ko na message para hindi na kayo mag-isip kung ano ang i-message nyo. Okay? So, ayan, na-copy na po siya. So, balik tayo doon sa loob ng ating Facebook. Ayan, guys. So, ang gagawin natin, yung third step, ang gagawin natin is, dito tayo, hanapin natin si settings. So, ayan. Click natin itong si help and support. Pagkatapos is itong si report a problem. So, sa nakikita nyo guys, ito yung lalabas sa screen mo. So, i-click natin itong si continue to report. Pagkatapos is, i-click natin itong si include. Pagkatapos is, hahanapin natin dito yung profile. Ayan, click natin itong si profile. So, ayan guys, dito na natin ilalagay yung ating kinapi na profile link natin sa ni Facebook. Tapos, yung ating message na sinabi ko kanina na pwede nyo siyang i-copy. So, labas tayo ulit kay Facebook. Tapos, punta tayo sa ating notes. Ayan. So, first natin na gagawin is i-copy natin itong message. Ayan, copy natin. Balik tayo doon kay Facebook. Tapos, i-paste natin siya dito sa what went wrong. Ayan. So, labas ulit tayo. Balik tayo ulit sa message. Tapos, itong ating nakopy na profile link natin is ika-copy natin siya ulit. Tapos, balik tayo ulit sa loob ni Facebook. Tapos, ipipaste natin siya dito. So, ayan guys. So, pagkatapos nyan is, click natin itong si upload from phone. Yung mga na-screenshot po natin, dito po natin ilalagay. So, ayun guys. So, hanap tayo dito. Ayan. 3 lang po ang pwedeng natin upload. So, next natin na gagawin is click natin itong send. Ayan. So, ayan guys. Tapos na po siya. So, after a week po is magme-message po itong si Facebook sa atin. Itong si Meta. So, ayun. Check nyo yung inyong profile kung may profile issue pa rin ba. Kasi nga sa akin is after a week, wala na po siyang profile issue. Okay guys, so thank you for watching my videos until the end. I hope nakatulong ang video na ito sa inyo. So bye guys!